Bago po ang istorya na nagbangga ang dalawang barko sa Cebu, wasak ang isang restaurant. Damay din ang mga katabing establishmento at mga sasakyan, habang 7 ang sugatan matapos ang malakas na pagsabog sa San Juan City kaninang madaling araw. Nagpapatrol, Caroline Bonkin. Nagising ang ilang residente sa Wilson Street, Green Hills, San Juan matapos makarinig ng malakas na pagsabog at makaramdam ng pagyanig bandang 1:00 ng madaling araw kanina. Paglabas sa kalsada, ito ang eksenang nadatnan nila. Wasak ang kabuuan ng restaurant na ito at tumalsik palabas ang mga gamit. Basag ang bintana ng ilang mga sasakyan at sira pati salamin ng mga establishmento sa kabilang kalye. Sa lakas ng pagsabog, natuklap ang bubong at napaabante pa ng ilang metro ang multicab na ito na nakaparada sa harap ng restaurant kung saan sinasabing nagmula ang pagsabog. Nung sumabog, lakas. Kala ko buhangin. Yung pala mga salamin, basag. Akala namin katapusan na rin namin, buti hindi kami inabot. Bago ang pagsabog, may mga nagkakagulo pa umanong tao sa harap ng restaurant. Mga 10, gano'n, mga 5. Parang nagkakagulo sila. Mamaya, nagtakbuhan na. Yun, biglang sumabog. Boom. May nakaamoy pa raw ng gas. Naamoy daw po nila, amoy gas daw. 7 ang sugatan kabilang sina Alan Cabana Muriel at Julius Ras na gumagawa noon ng tubo ng Poso Negro ng restaurant. Pati ang driver ng taxi na nag-U-turn lamang nang maganap ang pagsabog. Kinaumagahan, bumalik sa explosion site ang ilan sa mga sugatan. Wala akong nakita, talagang usok na usok talaga yun. Talagang naligo ako ng bubog. Pagkatapos masiyasat ng Explosive Ordnance Disposal Team ang paligid, siniguro ng DILG na hindi bomba ang dahilan ng pagsabog. Sa indikasyon ng mga EOD ay hindi ito bomba at maaari na gas-related ito. Kung gas ito mula sa restaurant o gas ito mula sa palabahan. Pansamantalang isinara sa publiko ang bahagi ng Wilson Street habang patuloy ang investigasyon. Caroline Bonkin, Patrol ng Pilipino.